Nagpasya ang kanyang lolo na ipaliwanag ito sa kanya. Nagulat si Sola nang malaman ang tunay na kahulugan nito. Lumipat ang eksena at nakita natin ang grupo na kumakain na magkakasama. May ilang bagay na naging hindi komportable para kay Yang Chun matapos ang laban niya kay Fang. Ang pinakamalaking dahilan ng pagkailang ng ating bida ay si Sola. Habang sila ay kumakain, napansin ng lahat na tahimik lang siya at nakatitig sa kanyang mangkok. Kaya tinanong siya ng Sword Supreme, ang kanyang lolo, kung hindi ba maganda ang kanyang pakiramdam. Umiling si Sola bilang sagot na ayos lang siya. Nagtaka naman si Yang Chun kung bakit niya pinipili ang pagkain, kung hindi naman siya mayroong sakit. Binyantaan pa niya ito na kukunin niya ang mga paborito nitong pagkain kung magpapatuloy siya sa paglaktaw ng kainan. Habang nagsasalita ang si Yang Chun, kumuha si Bea ng pagkain mula sa malaking palayok sa gitna nila. Gusto sana niyang kunin ang karne sa harap niya, ngunit inunahan siya ng isang kamay, at lumabas na si Sola palayon. Hindi maunawaan ni Bea kung bakit ito kinuha, kaya't kumuha siya ulit ng ibang karne. Ngunit muli na namang inunahan siya ni Sola ang karne na gusto niyang kunin. Hindi maintindihan ni Bea kung bakit magaspang ang ugali ni Sola. Naiinis na rin si Yang Chun sa kanyang ginawa, ngunit bago pa siya makapagsalita, sumigaw si Hygan kay Sola. Galit niya itong pinagsabihan, na kung saan natutunan ang ganoong kabastusan, nagulat ang lahat sa bigla niyang pagsigaw. Nalungkot si Sola nang marinig ang galit ng kanyang lolo. Nanginginig ang kanyang kamay sa sobrang inis, bigla siyang tumayo at sa galit ay pinagsabihan niya ang lahat, tinawag silang mga tanga. Pagkatapos, bigla na lamang siyang umalis, bagay na labis ikinagulat ng kanyang lolo. Tumakbo siya palayo habang hawak ang isang mangkok ng pagkain, at bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkainis. Hindi rin maunawaan ni Yang Chun kung bakit kakaiba ang asal ni Sola. Kaya tinanong niya si Bea kung may nagawa ba ito sa kanilang kasama, ngunit umiling ang dalaga. Napansin ni Yang Chun na simula nang lumaban siya kay Fang ay tila may dinadala ng sama ng loob si Sola. Sa sumunod na eksena, nagising si Yang Chun at pinuri si Muyan sa pagbabantay buong gabi. Pagod na pagod ang itsura ng ating bida, dahil ilang araw na silang nagkakampo, pakiramdam niya mas marami na siyang oras na natutulog sa labas kaysa sa sarili niyang bahay. Lumapit siya sa ilog para naghugas ng mukha, may malaking lalaki sa tabi niya na maskulado, at si Fang palayon, nakangiti itong nag-alok kay Yang Chun kung gusto ba nitong magsanay kasama siya. Nainis ang ating bida sa hubad nitong katawan, iniisip niya na kailangan gumawa ng batas ang Mount Wan nagbabawal sa pagsuot ng kamisete sa umaga. Ipinaliwanag ni Chiyo na ang katawan ng isang mandirigma ay nagbabago depende sa kanilang kalagayan ng isipan at paraan ng pag-ipon ng chi. Aniya, kung gaano sila katibay na parang puno, ganoon din kaganda ang kanilang magiging pamumulaklak, sinabi naman ni Yang Chun na alam na niya yun. Pinayuhan pa rin siya ni Chiyo na magdagdag ng pisikal na pagsasanay, nagpasalamat si Yang Chun kay Fang sa alok nito, ngunit sinabi niyang may mas mahalaga siyang gagawin ngayon, na maaari silang magsanay sa ibang araw. Nabigla si Fang at tinanong kung may espesyal ba ngayong araw. Ngunit natawa lang si Yang Chun dahil nakalimutan niya kung ano ang araw ngayon, habang nakatingin siya sa lawa. Lumipat ang eksena at nakita natin si Yang Chun na nakatitig sa isang napakahabang hagdanan. Masaya si Chiyo na makita ito dahil nagbibigay raw ito ng pakiramdam ng katatagan at karangyaan, ngunit hindi sumang-ayon ang ating bida. Sa susunod na tagpo, dinala tayo sa isang bahay pahingahan. Curious naman nagtanong si Yang Chun kay Fang, na kung lagi bang inaakyat ng mga kasapi ng kanilang sekta ang mga hagdan na yun, nakangiti itong sinagot na bahagi iyon ng kanilang araw-araw. Nagtaka si Yang Chun kung anong klaseng hangal ang magtatayo ng sekta sa tuktok ng bundok. Inamin ni Chiyo na ganoon din ang naisip niya noon, ngunit masaya siya na napakaunawain ng kanilang mga kasamahan. Nagpalit muli ang eksena at dinala tayo sa nakaraan. Hiningi ng pinuno ng grupo na doon na muna magpalipas ng gabi si Yang Chun, na maaari na nilang akyatin ang bundok kinabukasan at ipaghahanda siya ng tutuluyan. Paalala naman ni Yang Chun na hawak niya ang kayamanan ng kanilang sekta, kaya mas mabuting umakyat na siya agad. May pagdududa na nagtanong ang pinuno kung kaya ba niya talagang akyatin ang bundok. Habang nakangiti, sinabi ni Yang Chun sa pinuno na dahil sa kanyang mapagmalasakit na alok, wala siyang magawa kundi tanggapin ito. Sinabihan ng pinuno si Fang na mauuna na silang aakyat kasama ang iba at iuulat na darating siya kinabukasan, iniwan niya si Fang upang samahan si Yang Chun sa pag-akyat pagbukas.
Kinabahan ang ating bida sa narinig, at sinabi niyang mas mabuting sumama na rin si Fang sa kanila dahil hinihintay na siya ng kanyang mga nakatatanda. Ngunit ngumiti si Fong nang may kaba sa mukha, halatang nag-aalala siya sa kasalukuyan. Nakatitig naman sa kanya si Yang Chun, iniisip kung hindi ba ito magkasundo ng kanyang mga nakatatandang kasamahan. Sinabi ni Chiyo na hindi ganito ang mga bagay noong siya ay nabubuhay pa. Habang nakatitig siya rito, may nagsabi na salamat sa kanilang paghihintay. Nakangiti Sola nang ibinigay niya kay Yang Chun ang mga dumpling na in-order nito. Labis na natuwa si Yang Chun sa nakita, tinawag pa niya itong kanyang kasiyahan. Umupo si Sola sa tabi niya at masaya ito na inabutan siya ng isang tasa ng tubig. Nagulat ang ating bida kung ano ang nangyari sa kanya. Mahinang ngumiti si Sola at tinanong kung tama ba ang ginawa niya. Habang umiinom ng tubig, hindi maintindihan ni Yang Chun kung bakit ang isang malungkot ilang araw ang nakaraan ay bigla na lamang naging masigla. Tiningnan niya ito na may pagtataka at marahan niyang hinaplos ang ulo ni Sola. Nagulat si Sola sa kanyang ginawa, ngunit natuwa siya sa paraan ng pagtrato ni Yang Chun sa kanya. Sinabi ng ating bida na magiging maganda ang lahat kung magpapatuloy siya sa pagiging mabait, agad naman siyang nag-react na hindi naman siya gumagawa ng masama. Sa mismong sandaling yon, bigla na lang sinubuan ni Bea si Yang Chun ng isang dumpling. Dahil dito nabahala na nag-isip si Yang Chun kung kakainin ba niya ito o hindi. Ngunit bago pa niya makuha, tumitig si Sola sa dumpling na may galit, pagkatapos mabilis niya itong kinain, at saka tumitig kay Bea na may inis. Nagulat si Bea na nagtataka, ngunit ngumiti lamang siya pabalik. Hindi alam ni Sola kung bakit siya nitong iningitian. Naiinis naman si Yang Chun sa nangyayari dahil gusto lang niyang kumain ng mapayapa. Sa susunod na eksena, may isang lalaki na ibinagsak ang kanyang espada sa lupa. Natakot ang nakamaskarang lalaki sa tunog ng espada. Ang lalaking nakaupo sa trono ang nagtanong kung nahuli ba siya. Sa nanginginig na boses, sinabi ng nakamaskarang lalaki na napansin ng Mount Hua ang kanyang presensya. Naiinis ang dambuhalang lalaki sa narinig. Napagtanto niyang hindi na sila makakakuha pa ng anumang bagay mula sa sekta. Sinabi ng nakamaskarang lalaki na magsusumite siya ng ulat sa pangunahing palasyo, binalaan siya ng pinuno na huwag magpahuli. Aniya, nakakita na siya ng mga lalaking nawalan ng kamay dahil sa pagiging huli, tiniyak niyang alam na ng kanyang tauhan ang magiging kapalit. Ibinunyag naman ng nakamaskarang lalaki na may iniutos ang pangunahing palasyo, lumitaw na ang banal na manggagamot sa Shangzi. Tumigil ang lalaki sa pagbagsak ng espada nang marinig ito. Nagsimulang manginig ang nakamaskarang lalaki, at sinabi na dati itong nasa Anhui ngunit ngayon ay nasa Shangzi na. Dagdag pa niya, ipinadala na ang kanilang mga tauhan upang alamin ang eksaktong kinaroroonan ng manggagamot. Tinawag siya ng pinuno sa pangalang Baikong, tumingin si Baikong at humarap na may takot, ngunit tinutukan siya ng espada ng pinuno. Sinabi nito na hindi niya kailanman iniutos na gamitin ang kanilang mga tao. Sa nanginginig na boses, ipinaliwanag ni Baikong na iyon ay utos mula mismo sa Panginoon ng palasyo. Ipinatong ng pinuno ang espada malapit sa kanyang ulo at tinanong kung papatayin ba nila ang manggagamot o huhulihin. Sinabi ni Baikong na iniutos silang ikulong ito sa kanilang ilalim na piitan. Pagkatapos ipinatong ng pinuno ang espada sa kanyang balikat, na walang kasiyahan sa pagkakakulong lamang ng manggagamot. Binanggit niya kung maaari ba siyang pumatay ng sinumang hahadlang, sumagot si Baikong na maaari siyang gumawa ayon sa nais niya, ang tanging utos lamang ay hulihin ang banal na manggagamot. Ngumiti ng parang baliw ang pinuno at sinabing magiging masaya ang mga bagay. Lumipat ang eksena at may isang kamay na humawak sa isang hagdan, si Yang Chun pala yun. Inakyat niya ang bundok ng Mount Hua at hingal na hingal nang makarating sa tuktok. Nagtaka siya kung sino ang nagtayo ng sekta sa ganoong lugar. Ipinaalala ni Chiyo na inakyat niya ang bundok na ito sa buong buhay niya. Nainis si Yang Chun at sinabing dapat ay inilipat na niya ang sekta sa ibang lugar noong buhay pa siya. Bigla naman tumawa si Fang kung hindi ba niya nararamdaman ang dakilang aral na nais ipabatid ng kanilang matatanda, na walang bagay na makakamtan ng walang pagsisikap. Tinanong ni Yang Chun si Chiyo kung talaga bang yun ang layunin, tugon ng matanda, hindi niya kailanman naisip yun, gusto lang niyang patayin ang taong nagtayo nito. Dumating din si Sola sa tuktok, nang makita niyang hinihingal ang kanyang amo, pinaalalahanan niya ito na sinabi na niyang kaya niya itong buhatin. Sinabi naman ni Yang Chun, gusto pa niyang panatilihin ang kaunting dangal niya,
Nagtataka siya na kung bakit hindi ito mukhang pagod. Sagot ni Sola, hindi lang talaga siya napapagod. Sa mismong sandali, may isang kamay na inilahad sa ating bida, nang itaas niya ang ulo, si Baya pala yon. Hinawakan ni Yang Chun ang kamay nito at tinanong kung hindi ba siya pagod. Tumugon si Bea, hindi naman siya gaanong napagod. Nainis si Shola sa nakita niyang hawak ni Yang Chun ang kamay ni Bea. Yumuko si Bea matapos siyang iahon, na pinagtataka naman niya ito. Habang hindi inasahan ni Chiyo na magiging ganoon siya katapang. Nagulat na nagtanong si Yang Chun kung bakit siya nakayuko, hindi makapaniwala si Chiyo na sobrang manhid ng ating bida at tinawag siyang tanga. Namula naman si Baya nang marinig yun at napahawak sa kanyang dibdib ng mariin. Muli naman siyang tinitigan ni Sola na may inis. Dahil sa kalituhan, nagtanong si Yang Chun kay Chiyo kung gusto ba nitong haplusin niya rin ang ulo ni Bea. Inutusan siya ng matanda na gawin yon. Ngayon na alam na niya, inunat niya ang kanyang kamay, bago pa siya may magawa, hinaplos ni Sola ang ulo ni Bea na kanyang pinagtataka. Natuwa pa niyang sinabi kay Yang Chun na ginawa niya yun para sa kanya, habang hinaplos din ni Bea ang kanyang ulo. At saka humarap siya na may matamis na ngiti sa ating bida, na pinagtataka naman ni Yang Chun ang kanyang kinikilos. Masaya niyang sinabi na maaari naman niya itong gawin sa susunod. Hindi alam ni Yang Chun kung paano tutugan, kaya mabilis siyang tumalikod at nagtanong kung nasaan ang iba. Nasa tuktok na sinamuyan at ang Sword Supreme, ngunit mayroon pang naiwan. Malayo pa si Hangua sa lahat, at hirap na siya makahinga dahil sa pagod, halos hindi na makayanan na umakyat. Nakiusap siya kay Yang Chun na iwan na lamang siya, ngunit inutusan ng ating bida ang isa na tulungan ng si Hangua. Sa mismong sandaling yun ay nakarinig siya ng malakas na tunog. Paglingon niya ay nakita niyang bumukas ang tarangkahan ng sekta, may isang taong lumabas mula roon at nagsabi na hinihintay niya sila. Yumuko si Fang nang makita ang taong yon, isang matanda na nakasuot ng kasuotan ng Mount Hua, kasama niya ang pinuno ng pangkat ni Fang. Agad namang nakilala ni Chiyo na siya ang kasalukuyang pinuno ng sekta ng Mount Hua. Nagulat ang ating bida nang malaman niya ito, hindi niya inasahan na ang matanda ay siya palang pinuno ng sekta. Ipinatong ng pinuno ng sekta ang kanyang kamay sa balikat ni Yang Chun. Masaya niyang sinabi na matagal na niya itong hinihintay. Dagdag pa niya, titigil na rin ang mga nakatatanda ng sekta sa palaging pagsigaw sa kanya. Inamin niyang labis silang nagalit nang mawala ang kanilang banal na bato dahil sa isang pastahan habang siya'y lasing. Habang nagsasalita, marahas niyang inalag si Yang Chun. Nahihirapan ang ating bida na ipakilala ang sarili at nais sanang ipaliwanag ang dahilan ng kanyang pagdating. Ngunit pinigilan siya ng matanda na may ngiti sa labi. Tinawag niya ang pangalawang nakatatanda bilang hayop, at sinabi na nagpadala ito ng liham bago pa dumating si Yang Chun. Alam na niya na darating siya upang kunin ang kanyang kapatid at ibalik ang Blossom Stone. Nakahinga ng maluwag si Yang Chun, iniisip niya na dahil mapapabilis ng liham ang lahat, sinang-ayunan niyang sinabi ng pinuno ng sekta na tulad ng sinasabi niya. Ngunit sinabi ng pinuno na hindi lahat ay isinulat ni Elder Ryan sa liham, nagtaka naman si Yang Chun kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa seryosong ekspresyon, ipinaalam ng pinuno na tinutukoy niya ang enerhiya sa kanyang katawan. Nagulat si Yang Chun sa narinig, kaya humarap ang matanda sa Sword Supreme at tinitigan ito, kinabahan si Haigan at napilitan siyang umiwas ng tingin. Tinapak ng pinuno ang balikat ni Yang Chun, na kung napagod ba siya sa pag-akyat. Inutusan niya ang pinunong si Shin Haiyan na maghanda ng lugar at pagkain para sa kanilang mga bisita, agad namang sumang-ayon si Haiyan, at ibinanggit ng matanda kay Yang Chun na maaari silang mag-usap sa loob. Lumapit ang ating bida kay Chiyo at humingi ng advice kung ano ang dapat niyang gawin. Biglang tumawa si Chiyo, na kung naniniwala ba siyang magiging ayos lang siya matapos niyang masipsip ang kayamanan ng Mount Hua. Sinabi pa niyang ang pinakamasamang maaaring mangyari ay ang kanyang kamatayan. Hindi maintindihan ng ating bida kung bakit nakangiti si Chiyo sa ganitong sitwasyon. Sa sumunod na tagpo, makikita natin ang pinuno ng sekta sa isang silid, hawak ang Blossom Stone, humingi siya ng paumanhin kay Yang Chun dahil dinala niya ito agad nang hindi pa nagpapahinga. Ipinaliwanag niyang hindi niya maaaring hayaang malayang gumala ang isang tao na sumipsip ng enerhiya ng Mount Hua. Sumang-ayon naman si Yang Chun, at ipinaliwanag na hawak lang niya ang kanilang kayamanan nang bigla itong maabsorb sa kanya. Matapos sabihin yun, pakiramdam niya ay naging hangal siya.
Sinabi niya kay Chiyo na sinabi niya ang totoo sa pinuno ngunit hindi siya isinama rito, at yun na ang pinakamainam na paraan. Binanggit naman ni Chiyo na hindi siya nagsisinungaling, dahil nagising na siya na ang enerhiya ay nasa loob na niya. Subalit sinabi ng pinuno na mahirap paniwalaan ang kwento ni Yang Chun, paano raw kakayanin ng isang tao na maglaman ng dalawang magkaibang enerhiya sa kanyang katawan, sinang-ayunan naman ito ng ating bida. Subalit bigla siyang napayuko nang marinig ang mga salitang yun mula mismo sa pinuno ng sekta. Biglang tumayo ang matanda, at ipinaalalahan na naroon siya upang kunin ang kanyang kapatid, at inanyayahan siyang sumama. Agad namang tumayo si Yang Chun kung saan sila pupunta. Na may nakakalokong ngiti, ipinatong ng matanda ang kamay sa balikat ni Yang Chun na kung naniniwala ba siyang hindi siya mapapahamak matapos masipsip ang kayamanan ng Mount Hua. Kinabahan si Yang Chun at sinabi niyang susunod siya. Nagulat ang pinuno sa kanyang malamlam na tugon, na kung bakit ganoon siya mag-react. Ipinaliwanag ni Yang Chun na ganoon din ang ekspresyon ng pangalawang nakatatanda kapag pinaglalaroan siya. Nainis ang pinuno ng sekta at hindi makapaniwala na inihahalin tulad siya sa pangalawang nakatatanda, at tinawag niya itong bastos. Noon lamang naunawaan ni Yang Chun kung bakit sila mahilig magsugal habang umiinom dahil pareho sila ng ugali. Nagpasya ang pinuno na tigilan na ang pagbibiro. Sinabi niya kay Yang Chun na sumama siya upang makasama ang kanyang kapatid. Sa susunod na tagpo, makikita natin sa isang gusali sa bundok, na may nagsabi sa guro ni Yan Zhao na sira na ang lahat. Binanggit nito na ang kanyang daloy ng dugo at enerhiya ay pawang baluktot. Nagtataka siya kung paano niya natitiis ang sakit habang unti-unting nabubulok ang kanyang katawan. Namayat na ng husto ang babae at inuubo. Ngunit sinabi niyang hindi naman gaanong masakit. Hiniling ng matanda sa babae na huwag siyang magsinungaling. Nagpapakatatag lang ba siya dahil nasa harap niya ang kanyang disipulo? Nasa silid rin nila si Yan Zhao at isang batang lalaki. Tinanong ng matanda kung gaano na siya katagal na may sakit. Binanggit ng babae, 4 na taon na. Nagtanong pa ang matandang lalaki kung ano ang nangyari noon. Ngunit nang bumukas ang kanyang bibig ay wala siyang nasabi, at natahimik lamang. Nagulat si Yan Zhao sa nakita at tinawag ang kanyang guro. Biglang umubo ng dugo ang Blossom Sword Queen na ikinagulat ng lahat. Inalok siya ng batang lalaki sa tabi ng matandang manggagamot ng isang pangpunas. Tinanggap ito ng babae at nagpasalamat. Napagtanto ng matanda na may selyo sa katawan ng babae, at ito'y nakapagtataka dahil dapat ay naramdaman na niya yun nang sinuri niya ang agos ng kanyang enerhiya. Tinawag siya ng Blossom Sword Queen bilang banal na manggagamot. Hiniling ng matanda na huwag siyang tawagin sa pangalang iyon, humingi ng paumanhin ng babae at tinawag siyang Elder Tai. Nagtanong ang Blossom Sword Queen kung gaano na lang katagal ang natitira sa kanya. Nalungkot si Yan Zhao nang marinig ito habang may namuong luha sa kanyang mata. Sinabi ni Elder Tai sa Blossom Sword Queen na mayroon pa siyang hindi bababa sa 2 buwan, kung pala rin, aabot siya hanggang taglamig. Matamis na tinanggap ng babae ang kanyang kapalaran, napansin ng banal na manggagamot na nanginginig ang kanyang katawan. Kita rin niya ang pagkabalisa ni Yan Zhao para sa kanyang guro. Napatingin si Elder Tai sa kanya, at naalala niya kung gaano kasigla at kaganda ang kislap ng Blossom Sword Queen noong kabataan nito, ngunit ngayon halos wala nang natira at pilit na lang siyang kumakapit. Kaya sinabi ng matanda na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Inutusan niya ang mga bata na lumabas. Nagulat si Yan Zhao at nais sanang manatili sa tabi ng kanyang guro. Ngunit mahina siyang tinawag ng Blossom Sword Queen, at itinaas ang dagwang panyo. Napagtanto ni Yan Zhao na halos hindi na kinakaya ng kanyang guro. Lumipat ang tagpo at dumating si Yang Chun sa tuktok ng bundok. Malakas siyang humihingal dahil sa sobrang pagod. Reklamo niya sa pinuno ng sekta na tila isang pahirap ang pag-akyat. Hindi siya makapaniwalang may karagdagang baitang pang-aakyatin matapos ang unang hagdanan. Pinagsabihan siya ng matanda kung hindi ba niya nadarama ang dakilang aral ng kanilang sekta. Ipinaliwanag nito na sinasabi ng sekta na walang makakamtan ng walang pagsisikap. Tinanong ni Yang Chun si Chiyo kung bakit hindi niya inilipat ang sekta nung nabubuhay pa siya. Sagot ni Chiyo, dahil sa mga taong kagaya ng kasalukuyang pinuno ng sekta, hindi makagalaw ang Mount Hua. Kinamumuhian din niya ang mga hangal na turo ng sekta. Habang humihingal si Yang Chun, biglang bumukas ang pinto ng gusali sa kanyang harapan at lumabas ang kanyang kapatid. Habang pinupunasan nito ang kanyang mga luha, itinaas ni Yang Zhao ang kanyang ulo, at nagulat nang makita niya ang kanyang kapatid.
Ganoon din si Yang Chun, bago pa siya makapagtanong, nabangga siya ng batang lalaki sa kanyang likuran, at tinamaan ang kanyang ulo. Nagulat si Yang Chun na may ibang tao pa pala roon, nang malinaw na niyang makita ang mukha ng bata, napakagat siya ng ngipin. Sinabihan ni Yan Zhao ang kanyang kasama na mag-ingat sa dinadaanan. Ngunit sa sandaling iyon ay nakakita siya ng nakagugulat, pinalabas ni Yang Chun ang kanyang enerhiya, na tila galit na galit siya. Lumipat muli ang tagpo at bumalik sa nakaraan, makikitang marahas na pumasok si Yang Chun sa isang wasak na gusali habang nakabalot ng dugo ang sahig. May isang lalaking nakatayo sa balkonahe ng gusali, nakasuot ng itim at may hawak ang isang pamaypay, habang pinapanood ang ibang gusali na nasusunog, tinanggap niya si Yang Chun at natutuwa siyang ligtas itong nakabalik. Ang anyo ng lalaki ay tila mas matandang bersyon ng batang nagpagalit kay Yang Chun. Habang naglalakad ang ating bida sa gitna ng mga taong nakaluhod, unti-unti niyang sinisipsip ang kanilang mga enerhiya. Nang papalapit na siya, napansin niyang galit na galit si Yang Chun, habang lumalakas ang kanyang enerhiya. Tinanong siya ng lalaki kung ano ang nag-udyok sa kanya ng ganoong galit, kung galit ba siya dahil sa pagkamatay ng babae, habang patuloy niyang sinisipsip ang enerhiya ng mga tao. Mas lalo pang nag-apoy ang damdamin ni Yang Chun sa galit nang narinig ito. Nagpakawala siya ng mas malakas pang enerhiya, na siyang nagpa-atres sa lalaki na kaharap niya. Nakangiting sinabi ng lalaki na lahat ay nangyayari ayon sa kalooban ng langit na demonyo. Dagdag pa niya, mukhang hindi pinahahalagahan ni Yang Chun ang kagustuhan ng kanilang pinunong kulto. Nagngalit ang mga ngipin ng ating bida sa sobrang galit. Tinitigan siya ng lalaki, may tiwalang wala itong gagawin matapos marinig ang pangalan ng langit na demonyo. Ngunit laking gulat niya nang tipunin ni Yang Chun ang kanyang enerhiya sa kanyang. Pagkatapos inunat niya ang kamay para atakihin niya ang lalaki. Bago pa man niya maisakatuparan yon, pinaalala sa kanya nito na tanging ang langit na demonyo lamang ang mas mataas sa kanya. Napahinto si Yang Chun sa narinig, at bakas sa kanyang mukha ang matinding inis. Kaya itinira na lamang niya ang kanyang enerhiya sa kabilang panig. Bahagyang ngumiti ang lalaki nang huminahon ang ating bida at ibinaba ang kanyang kamay. Ibinunyag niya kay Yang Chun, napatay na ang Heavenly Supreme, malapit nang mamatay ang Aura Supreme, at naputulan na ng braso ang Sword Supreme. Kaya mawawala na ng interes ang langit na demonyo sa kanya. Tinanong siya ng lalaki kung sino ang inaakala niyang mamamahala sa lahat ng natitira. Nakiusap pa siyang pag-isipan nitong muli, na iiwan ng langit na demonyo ang lahat sa kanya. Tumalikod si Yang Chun, labis na nabahala at naiinis sa kanyang mga narinig. Lumipat muli ang tagpo pabalik sa kasalukuyan, nakita natin si Yang Chun na sinasakal ang kasama ng kanyang kapatid. Halos hindi makalaban ang batang lalaki sa lakas ni Yang Chun, habang nagpupumiglas ito, hindi siya binitiwan ni Yang Chun. May kakaiba sa kanya, para bang may kumokontrol mula sa loob ng kanyang katawan. Naging balisa si Yan Zhao at nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanyang kapatid, lalo na't nakakatakot ang anyo nito. Habang sinasakal ni Yang Chun ang batang lalaki, may isang kamay na biglang dumampi sa kanyang mukha. Ang pinuno ng sekta ang gumawa nito, inilagay pa niya ang isa pang kamay sa likod ni Yang Chun. Sinabi niya na makakaramdam ito ng kaunting sakit, habang hawak niya ang mukha ni Yang Chun. Sa sumunod na eksena, nakarinig ng katok sa pintuan sina Elder Tai at ang Blossom Sword Queen. Ang dumating ay walang iba kundi ang pinuno ng sekta, nakahinga siya ng maluwag nang makita ang banal na manggagamot, dahil tamang-tama ang pagdating nito, sabay buhat kay Yang Chun, at ipinahayag na may pasyente siya para sa manggagamot. Pagkatapos, ipinakilala ng pinuno ng sekta ang lahat sa loob ng silid, ipinakilala niya si Elder Tai bilang banal na manggagamot, ang pinakamahusay sa kanilang panahon at kayang magpagaling ng anumang karamdaman. Hindi natuwa si Elder Tai sa ganoong pagpapakilala. Ipinakilala rin niya ang Blossom Sword Queen, isang tanyag na espada ng sekta, at si Yan Zhao bilang disipulo nito. Sunod niyang ipinakilala ang batang may puti at itim na buhok bilang apo at disipulo ng banal na manggagamot, si Jiggle Hyuk, at hindi ito makapagsalita. Sinabi ng pinuno ng sekta na maaari siyang magtanong sa banal na manggagamot kung kinakailangan. Habang kinakabahan si Yang Chun sa nangyayari, kaya tinanong ng pinuno ng sekta si Yang Chun kung bakit niya sinakal si Hyuk. Agad na kinabahan ang ating bida, simula nang makita niya si Hyuk,
naging malabo ang kanyang alaala at hindi niya maayos na mapagdugtong ang kanyang mga alaala dahil sa kakaibang atmosfera. Alam niyang walang maniniwala sa kanya kung yun lang ang dahilan ng kanyang sasabihin. Sa nakaraang buhay niya, wala siyang narinig tungkol kay Hyuk bilang apo ng banal na manggagamot, hindi niya akalaing matatagpuan agad ang taong hinahanap niya bago pa man ang Hao Sect, lalong hindi niya gusto na hindi umaayon sa kanyang plano ang mga pangyayari, at ang pinakamasama pa, hindi sumasagot si Chiyo. Habang nag-iisip si Yang Chun kung ano ang kanyang gagawin, tinanong siya ng pinuno ng sekta kung malabo ba ang kanyang memorya. Nagulat siya sa tanong na ito at tinanong kung paano niya nalaman. Ipinaalala ng pinuno ng sekta ang nangyaring pagsakal niya kay Hyuk, at inamin niyang hindi rin niya alam kung paano niya ito nasabi. Binalingan niya si Elder Tai at hiniling na suriin si Yang Chun, ngunit mariing tinanggihan ng banal na manggagamot, na nagsabing wala siyang balak tumulong. Nag-umpisang magtalo ang dalawang matatanda, ikinagulat naman ng ating bida, samantala, tinanong siya ng Blossom Sword Queen kung ang pangalan niya nga ba ay Yang Chun. Hindi niya inaasahan ng ating bida ang tanong na yun, nang tanungin niya kung kilala siya nito, sinabi ng Sword Queen na oo, at isa siyang malapit na kaibigan ng kanyang ina, si Chun-hee. Labis ang pagkagulat ni Yang Chun na makilala ang kaibigan ng kanyang ina. Masaya naman ang Sword Queen na makilala si Yang Chun. Samantala, palihim na tumitingin si Yan Zhao sa kanyang kapatid mula sa likuran ng kanyang master. Habang patuloy nagsalita ang kanyang master, nakapansin-pansin ang pagkakahawig ni Yang Chun ang kanyang ina. Nagtanong pa ang ating bida kung seryoso siya, tugon ng Sword Queen, natatangi ang kanyang aura, dagdag pa nito. Nararamdaman niyang may tahimik ngunit mainit na puso si Yang Chun, samantala, patuloy pa rin ang pagtatalo ng dalawang matanda. Ipinaalala ng pinuno ng sekta kay Elder Tai na siya ang pinuno ng Mount Hua, at hiniling na tulungan siya, ngunit iginiit ng banal na manggagamot na wala siyang pakialam sa katayuan nito. Habang humihingi ng pagpapasalamat si Yang Chun sa sinabi ng Sword Queen, biglang tumayo na si Elder Tai at nagsabing aalis na siya. Subalit bago pa siya makalabas ng silid, nabanggit ng pinuno ng sekta ang tungkol sa isang dahon ng Dragon Herb. Agad siyang natigilan, sinabi ng pinuno ng sekta na ibibigay niya ang isang dahon ng Dragon Herb kapalit ng pagsusuri kay Yang Chun. Napabuntong hininga si Elder Tai, at sa huli ay pumayag na, sabay sabing iyon na ang huling beses na gagawin niya ang bagay na ito, natuwa naman ang pinuno ng sekta dahil alam niya na tatanggapin niya ito. Matapos ang usapan na iyon, makikita natin ang banal na manggagamot na hawak ang kamay ni Yang Chun, medyo kinakabahan ang ating bida. Bumikit si Elder Tai at sinuri niya ang katawan ni Yang Chun, agad niyang naramdaman ang madilim na enerhiya sa loob ng kanyang katawan, kaya mabilis niyang binitiwan ang kamay nito. Kaya tinanong ng pinuno ng sekta kung ayos lang si Yang Chun at kung may problema ba sa kanyang katawan. Binanggit ng banal na manggagamot na hindi lang basta problema ang mayroon si Yang Chun, isa siyang naglalakad na bangkay. Nagulat si Yang Chun sa sinabi at agad na humingi ng paliwanag. Ipinaliwanag ng banal na manggagamot na iba't ibang uri ng enerhiya ang gumagala sa kanyang katawan. Tinanong niya si Yang Chun kung paano pa siya nakakalakad sa ganitong kalagayan. Noon lang napagtanto ng ating bida na napakarami na niyang inabsorb sa kanyang katawan, hindi niya inakala na magiging malaking problema ang mga enerhiyang yun. Akala niya ay maayos niyang nahahawakan ang lahat, pinaniwalaan niyang ang problema ay baka dulot ng nakakatakot na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Biglang lumitaw si Chiyo at sinabi sa kanya na mali siya. Nagalit si Yang Chun nang makita ito at tinanong kung saan siya napunta. Ipinaliwanag ni Chiyo na nawala ang koneksyon niya kay Yang Chun nang mawala nito ng kontrol sa sariling katawan, at iyon ay dulot ng madilim na enerhiya. Ibinunyag ni Chiyo na matagal na niyang pinaghihinalaan ang enerhiyang iyon, at nakumpirma lang niya nang tumulong ang banal na manggagamot. Nakiusap ang ating bida na sabihin sa kanya ang nalalaman nito. Inilahad ni Chiyo na ang madilim na enerhiya ang siyang nagpapanatili sa kanyang buhay. Ito ang pumipigil sa ibang mga enerhiya sa katawan ni Yang Chun para hindi magwala, ang tanging kapalit lamang, maaari ring magwala ang mismong madilim na enerhiya. Hindi alam ni Yang Chun kung paano tatanggapin ang revelasyong yun. Bamaling siya sa banal na manggagamot at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin tungkol sa mga enerhiya sa kanyang katawan. Natawa si Elder Tai sa tanong na ito. Binanggit niya na maaari niyang alisin ang lahat ng enerhiya o mamuhay na lamang ng normal habang nagdarasal na hindi sumabog ang kanyang katawan.
Dagdag pa niya, hindi nakapagtataka kung sumabog ito anumang oras, at sa kasalukuyan ay wala siyang magagawa para rito. Nais ng banal na manggagamot na maging prangka siya sa kanya, kaya ibinunyag niya na napaka-unstable ng kanyang katawan na maaari itong mamatay kahit habang naliligo o kumakain. Tahimik na tinanggap ng ating bida ang paliwanag. Sa kabilang banda, halatang nag-aalala ang pinuno ng sekta, hindi niya inaasahang ganoon kalala ang sitwasyon. May kaba sa kanyang mukha nang tanungin ni Yan Zhao ang kanyang kapatid kung bakit siya kalmado, samantalang posible siyang mamatay anumang oras. Tugon ni Yang Chun, hindi pa naman siya patay, ipinaalala ni Yan Zhao na maaari siyang mamatay sa kahit anong sandali. Lahat ng naroroon ay naunawaan kung bakit siya nag-aalala, ngunit hindi nila maunawaan kung bakit parang normal lang ang asal ng ating bida sa kabila ng lahat. Hiningi ni Yang Chun sa kanyang kapatid na huwag mag-alala at maghanda na lamang sa pagbabalik nila sa kanilang tahanan. Kumapit si Yan Zhao sa damit ng kanyang guro at sinabi na hindi siya uuwi. Sinabi ni Yang Chun na wala naman siyang problema roon. Nabigla naman si Yan Zhao na kung seryoso siya. Pinagsabihan ni Yang Chun ang kanyang kapatid kung ano ang magiging reaksyon ng kanilang ama kung hindi niya ito madadala pabalik, dahil ayaw nitong sumunod. Alam naman niya na hindi nagmamalasakit ang kanilang ama. Napakagat sa galit si Yan Zhao nang marinig ito. Napansin ng pinuno ng sekta ang kanyang pagkainis, kaya tumayo ito at inutusan si Yang Chun na bumalik muna sa kanyang tinutuluyan upang magpahinga. Dahil pagod na ito sa unang araw pa lang sa sekta, tinanggap ng ating bida ang kanyang utos. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno ng sekta sa banal na manggagamot na aalis na rin siya. Binalaan siya ni Elder Tai na iiwan niya ang sekta kung muli itong gagawa ng ganoong bagay. At huwag na huwag itong mag-isip ng katulad yun. Pagkaalis ni Yang Chun, napansin ng banal na manggagamot na kakaiba kay Yang Chun, sinuportahan siya ng Blossom Sword Queen at inamin na napansin din niya yon. Nakakapanibago na hindi nag-react si Yang Chun kahit sinabi sa kanya na mamamatay siya, parang tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Kinagabihan, habang naglalakad si Yang Chun pabalik sa kanyang silid, tinanong siya ni Chio kung wala ba siyang problema sa pagkain kahit na sinabihang maaari siyang mamatay. Inasar pa niya ito baka balak niyang kumain ng kumain bago mamatay, ipinaliwanag ni Yang Chun na hindi siya nababahala sa kamatayan. Masyado na raw siyang maraming kasalanang nagawa sa buhay at ang lahat ng ito ay bunga lamang ng karma. Nang pumasok na siya sa kanyang silid, hindi maintindihan ni Chio kung bakit sinasabi ng isang kabataan ang ganoong bagay, lalo na't kakaunti pa lang ang kanyang naranasan. Pagdating nila sa silid, nadatnan ng isang tao sa kanyang kama, nagulat siya kung ano ang ginagawa niya, at ito pala ay si Bea. Ipinaliwanag niya na naghahanda na siyang matulog, na bahala naman si Yang Chun kung dito ba siya matutulog. Tumugon si Bea ng oo, at itinuro pa siya sabay sabing matutulog silang magkasama. Pabirong sinabi ni Chio na hindi naman masama kung magkakaanak siya bago mamatay. Ipinaalala ni Yang Chun kay Bea na naghanda ang pinuno ng sekta ng 2 silid para sa kanila, kaya dapat bumalik ito sa sariling silid. Ngunit iginiit ni Bea na iisa lang ang silid, nabigla si Yang Chun, na kung totoo nga bang iisa lang ang ibinigay, pinagtibay naman ni Bea ang kanyang sinabi. Noon na-realize ng ating bida na hindi dapat siya basta nagtitiwala sa pinuno ng sekta, lalo na't nalaman niyang nakikisama ito noon sa ikalawang elder. Kaya't sinabi niya kay Bea na matutulog na lamang siya kasama si Muyan at nagpaalam na ng good night. Ngunit bago siya makalabas, hinawakan ni Bea ang kanyang kamay. Agad siyang lumingon, at sinabi ng dalaga na hahawakan lang naman niya ang kanyang kamay habang natutulog. Nabigla ang ating bida habang tinitingnan siya ni Bea. Bigla na lang siyang natawa ng bahagya, kaya humingi siya ng paumanhin kay Bea, at ipinaliwanag na nakakatawa lang para sa kanya ang sinabi nito. Nagulat si Bea na nakita niyang natawa at ngumiti si Yang Chun. Labis siyang natuwa dahil ngayon lang niya ito nakitang ngumiti sa kanya. Nagpaalam muli ng good night si Yang Chun at lumingon. Ngunit hindi pa rin niya binibitawan ang kanyang kamay. Pagharap niya muli, inilapit ni Bea ang kamay ng ating bida sa kanyang mukha at marahang hinaplos ito, may ngiti sa kanyang labi. Hiningi ni Bea kay Yang Chun na matulog silang magkasama. Nagiba ang eksena at dinala tayo sa ibang gusali, makikita natin na humingi ng paumanhin si Haigan sa pinuno ng sekta dahil sa istorbo sa ganitong oras. Siniguro naman ng pinuno na ayos lang yon, dahil hindi siya inaantok at wala ring ginagawa.
Binanggit niya sa Sword Supreme na narinig niyang hinahanap nito ang banal na manggagamot, inamin ni Hygun na oo, hinahanap nga niya ito. Ibinunyag ng pinuno ng sekta na hinahanap din siya ng Shaolin at Wudang, hindi alam ni Hygun ang isasagot. Kaya tinanong siya ng pinuno ng sekta kung nahanap na niya ang kinaroroonan ng banal na manggagamot. Sinabi ng Sword Supreme na naramdaman niya ang napakalakas na chi barrier na itinayo upang itago ang banal na manggagamot. Pinagsabihan siya ng pinuno ng sekta kung bakit hindi na lang niya sinira ang barrier. Ipinaliwanag ni Hygun na kailangan muna niya ng permiso bago niya makita ang banal na manggagamot. Kaya nakiusap ang Sword Supreme kung maaari siyang payagan. Ipinaliwanag ng pinuno ng sekta na kasalukuyan pa ring may ginagamot ang banal na manggagamot, at maaaring hindi rin matupad ang inaasahan niya kahit makapasok siya, ngunit maaari magbago ang lahat kung gagawa siya ng pabor para sa kanya. Kinabukasan, nakita natin si Yang Chun na gumising ng pagod, halatang hindi nakatulog kahit kaunti habang katabi niya si Bea. Sinabi ni Chiyo na nagulat siya na walang nangyari sa pagitan nila. Pinakiusapan siya ni Yang Chun na tigilan ang pagsasalita ng kalokohan sa pagsikat ng araw dahil pagod na siya. Sinabi ni Chiyo na kahit papaano ay natulog pa rin sila ng magkasama. Ipinaalala ng ating bida na ginamit ni Bea ang kanyang inner energy at halatang magwawala ito kung tatanggihan niya, wala siyang pagpipilian. Natawa si Chiyo na buti na lang at hindi ito nakita ng kanyang lingkod, tugon ni Yang Chun, wala namang epekto yun kay Sola. Ngunit agad niyang naisip na palaging nagkakagulo tuwing kasama niya si Bea at kapag nasasangkot si Sola. Alam niyang magiging masama kung makita siya nito sa ganoong sitwasyon, nagpasya siyang lumabas ngunit huli na, naroon na si Sola sa loob ng silid. Nang maramdaman niya ang presensya, napalingon siya habang napalunok siya sa kaba, nang nakita ang nakakatakot na ekspresyon ni Sola. Biglang nagising si Bea at nagtaka kung bakit naroon si Sola. Tulala lamang si Yang Chun na nakatitig sa kanya. Dahil dito, tinanong ni Bea kung nakatulog ba ito ng maayos, tumugon si Sola, sobrang makasarili niya. Pinipigilan ang kanyang galit at may lungkot sa kanyang mga mata, sinabi niyang gusto rin niyang matulog kasama si Yang Chun. Hindi maintindihan ng ating bida ang ibig niyang sabihin. Kaya sinabi ni Bea na maaari siyang sumama sa kanila, nabigla si Yang Chun at napalingon sa narinig. Ngunit ngumiti si Bea at inanyayahan si Sola na matulog sa tabi nila. Nagulat si Sola, tinanong kung seryoso ba siya, tumango si Bea bilang pagsang-ayon, kaya agad siyang tumalon sa kama, masayang masaya at sinabi na natutuwa siyang makasama sila, nakahinga ng maluwag si Yang Chun nang maintindihan na ito lang pala ang ibig niyang sabihin. Bago pa siya makapagtanong, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Fang, binati siya ng magandang umaga, ngunit nanlaki ang mga mata, nang makita si Yang Chun kasama ang dalawang babae. Hindi niya alam ang gagawin at agad na isinara ang pinto, sinabi niyang hinahanap siya ng pinuno ng sekta, at aalis na siya agad. Paliwanag naman ni Chiyo na huwag siyang mag-alala, dahil hindi kadalasang pinag-uusapan ang ganitong mga chismis sa sekta. Pagdating ng ating bida sa opisina ng pinuno ng sekta, agad itong nagsabi na narinig niyang nag-enjoy ito kasama ang dalawang babae sa pagsikat ng araw. Sinabi pa nitong kahanga-hanga raw ang kabataan. Nagulat si Chiyo at sinabi na malaki na ang pinagbago ng Mount Hua sa mga taon, nahihiya si Yang Chun at napahawak sa kanyang ulo kung may dahilan ba kung bakit siya pinatawag, ngunit biniro siya ng pinuno na gusto lamang nitong marinig ang tungkol sa kasiyahan niya kagabi, nainis na tumalikod si Yang Chun at nagpaalam, ngunit agad siyang pinigilan ng matanda. Binigyan siya nito ng tsaa, na kung naaalala niya ang maliit na kubo na pinuntahan niya kahapon, inalala ni Yang Chun ang bahay ng Sword Queen. May biglang kinuha ng pinuno ng sekta mula sa kanyang damit ang isang scroll. Ipinag-utos niyang ihatid ito kay Elder Tai, ang banal na manggagamot. Nabigla si Yang Chun, ngunit tinanggap niya ang scroll, sinabi niyang hindi mahirap ihatid ito, ngunit bakit siya ang pinili? Ipinahayag ng pinuno na karamihan sa miyembro ng sekta ay walang kaalaman sa karamdaman ng Sword Queen, kaya tinanong niya si Yang Chun kung naiintindihan niya ang kahulugan nito, ayaw niyang kumalat ang balita na may sakit ang simbolo ng Mount Hua. Ipinaliwanag pa ng pinuno na magwawala na naman ang banal na manggagamot kung siya ang haharapin nito, at hindi niya maipagkakatiwala ang lihim sa ibang disipulo ng sekta. Habang hinawakan niya ang upuan ni Yang Chun, binanggit niyang may isang taong may utang na loob sa kanya, at siya ang maaari niyang utusan para sa lihim na ito.
Agad na naunawaan ni Yang Chun na siya ang tinutukoy ng pinuno ng sekta, hiniling ng pinuno ng sekta na umalis na siya. Sa susunod na eksena, nakita natin si Yan Zhao na lumabas ng kubo. Malungkot ang kanyang mukha habang bumababa sa hagdan. Nagpunta siya sa bayan upang bumili ng mga bagay. Pumasok siya sa isang parmasya, at lumabas matapos makuha ang kailangan. Pagkatapos, sinilip niya ang kanyang bag upang tiyakin kung kumpleto ang mga pinapabili. Agad siyang bumalik sa sekta, at muling umakyat sa hagdang papunta sa kubo. Habang naglalakad siya sa hagdan, may narinig siyang ingay mula sa kagubatan. Nang tumingin siya roon, nakita niya ang isang pamilya ng mga deer. Bigla niyang naalala ang isang pangyayari noong bata pa siya, nakita niya ang isang babaeng nakaluhod, umiiyak at nakikiusap. Ang mas batang bersyon ng kanyang ama ay nakatayo roon, at si Yang Chun nasa silid, mukhang natatakot. Habang si Yan Zhao naman ay nakasilip mula sa pinto na may pagkabahala, nang maalala niya ang nakaraan, sinabi niya sa sarili na hinding-hindi na siya babalik sa kanilang tahanan. Habang patuloy siyang naglalakad sa hagdan, bigla na lamang siyang nawala. Nagulat ang isang tao na nagmamasid sa kanya mula sa isang puno, na kung saan na siya nagpunta. Sabi ng kanyang kasamahan, na baka natuklasan na sila, ngunit hindi siya naniwala, dahil imposible raw para sa isang pangalawang antas na martial artist gaya ni Yan Zhao na maramdaman ang kanilang presensya. Lumabas ang lalaki mula sa kagubatan at nagtungo sa hagdan. Ngunit bago siya makaakyat, hinarangan siya ng isang hadlang. Naiinis siyang nakita yun at agad na napagtanto na itinayo yun ng pinuno ng sekta. Hindi niya inasahan na maglalagay ito ng napakalakas na chi barrier. Kaya nakatiyak siya na nasa loob ng kubo, ang banal na manggagamot. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bumalik na sa base, at sinabi na ang regional na pinuno na ang baalang kumilos. Lumipat ang eksena kay Yan Zhao, habang umaakyat siya sa hagdan, napatingala siya, at nakita ang kanyang kapatid na si Yang Chun na nagpapahinga roon. Mabigat ang hininga niya at hindi natuwa nang makita ang kanyang kapatid. Nang maramdaman siya ni Yang Chun na pagod, naiinis niyang sinabi sa kanyang kapatid kung ano ang kanyang tinitingnan sa kanya. Nagtataka naman si Yan Zhao kung bakit siya pupunta sa lugar ng kanyang guro. Tumugon naman si Yang Chun, hindi yun kagustuhan niya, ipinadala lamang siya upang maghatid ng isang bagay. Ngunit dumaan lang si Yan Zhao sa tabi niya at sinabihang bilasan niya. Habang humihingal, sinabi ni Yan Chun na gusto naman niyang maglakad ng mas mabilis. Nang marinig ito, naalala ni Yan Zhao ang sinabi ng banal na manggagamot, na sobrang hina ng katawan ni Yan Chun at maaari siyang mamatay kahit naliligo o kumakain. Habang pinagmamasdan niya ang kapatid na patuloy na umaakyat, nagtataka si Yang Chun kung bakit parang hindi man lang nahihirapan ang kapatid niya. Kaagad pagkatapos, lumapit si Yan Zhao at iniunat ang kamay. Hiningi nito ang dala niyang bagay at nagsabing siya na ang maghahatid. Nagtaka naman si Yang Chun sa kanyang ginawa, kaya tinanong niya ang kanyang kapatid kung nag-aalala ba ito sa kanya. Agad naman nag-react si Yan Zhao nang narinig yun. Nahiya niyang sinabi na tutulungan lang niya ito dahil masyado siyang mabagal. Lumampas lang si Yang Chun at sinabihan itong huwag maging masungit, at mas bibilisan na lamang niya. Habang pinagmamasdan siya ni Yan Zhao umaakyat, mahinang niyang tinanong ang tungkol sa kanyang kalagayan. Hindi niya yun narinig at sa halip ay tinanong kung may kakaibang ginawa ang apo ng banal na manggagamot. Iniisip naman ni Yang Chun na nagsasalita na naman ang kanyang kapatid sa kanyang sarili. Agad namang tumugon si Yan Zhao na wala itong ginawang masama. Nang marinig yun, tumalikod si Yang Chun at nagpatuloy sa paglalakad. Lumabas si Chiyo mula sa kanyang katawan at tumingin kay Yan Zhao. Napansin ng matanda na nag-aalala ito sa kanyang kapatid. Kaya sinabi niya kay Yang Chun na hindi masamang bata si Yan Zhao, na kung bakit palagi silang nag-aaway. Tugon naman ni Yang Chun, hindi niya alam ang dahilan. Nagtaka naman si Chiyo na nagtanong kung hindi ba siya nababahala. Binanggit ni Yang Chun, nababahala siya ngunit wala siyang magagawa dahil mas malaking problema ang kanyang katawan. Ipinaalala ni Chiyo na si Yan Zhao ay pamilya niya. Nagulat si Yang Chun, na kung ang tinutukoy ba nito ay ang kapatid niya. Hindi makapaniwala ang matanda at nagtanong kung sino ba ang nasa isip niya. Inamin ni Yang Chun na akala niya si Hyuk ang tinutukoy, at wala siyang pakialam sa kanyang kapatid, kaya sinabi ni Chiyo kung tunay nga ba silang magkapatid.
Sa susunod na eksena, nakita natin si Elder Tai na nagbabasa ng liham mula sa pinuno ng sekta, habang kaharap niya ang ating bida. Pagkatapos basahin, tinupi niya ang scroll, at tinawag na walang hiya ang pinuno ng sekta, na kung bakit ipinapadala ng pinuno ang isang batang malapit ng mamatay para magdala ng isang walang kwentang mensahe. Naisip ni Yang Chun kung ano nga ba ang nagawa ng pinuno ng sekta sa banal na manggagamot, at naniniwala siyang talagang na-offend niya nito. Napabuntong hininga si Elder Tai kung masyado na bang mabigat ang pasan niya. Binanggit ng ating bida na hindi niya maaaring baliwalain ang utos ng pinuno ng sekta. Tinanong naman ng banal na manggagamot kung ano ang pakiramdam niya. Sinabi ni Yang Chun na wala siyang nararamdamang problema sa kasalukuyan. Ipinasok ng banal na manggagamot ang scroll sa kanyang damit, at nagtanong na kung hindi ba siya natatakot sa kamatayan. Hindi sumagot si Yang Chun at ibinaba lamang ang kanyang tingin, sabik din si Yang Zhao na marinig ang kanyang sagot. Habang naghihintay ang dalawa sa sagot, nanatiling tahimik ang ating bida at hindi pa rin nagsalita. Agad na napagtanto ng banal na manggagamot na wala siyang makukuhang sagot, kaya't sumuko na lamang siya, kaya sinabi niya kay Yang Chun na maaari na itong umalis. Tumayo agad ang ating bida nang marinig yun. Mas lalong kinabahan si Yan Zhao nang makita ito. Nang malapit na si Yan Chun sa pintuan, tinanong siya ng kapatid kung talagang ayos lang siya. Hindi narinig ng ating bida ang tanong, lumingon siya at yumuko bilang paggalang sa banal na manggagamot, at nagpaalam na aalis na siya. Pagkaalis niya, mas naging balisa si Yan Zhao, pinisil niya ang kanyang kamao at tinawag ang kapatid na isang hangal. Lumipat ang eksena at nakita natin si Yan Chun kasama ang pinuno ng sekta na naglalakad. Tinanong siya ng matanda kung naihatid niya ang liham. Tiniyak ng ating bida na naihatid niya ito, at sinabi niyang minura siya ng banal na manggagamot matapos basahin ang nilalaman. Natawa lamang ang pinuno nang marinig yun, hindi siya nagulat sa narinig, na makatwiran lamang na magalit ang banal na manggagamot matapos mabasa ang sulat. Biglang lumapit ang matanda, at mahina siyang bamulong kay Yan Chun, na kung kumusta ang reyna ng espada. Ibinunyag ng ating bida na natutulog lamang ito, at hindi niya matiyak kung bumubuti ba o hindi ang kalagayan. Halatang nadismaya ang pinuno sa kanyang sagot, ipinaalala ni Yan Chun na ang banal na manggagamot ang nag-aalaga rito, at tiniyak niya na gagaling din ang reyna ng espada. Sinabi ng pinuno na mabuti sana kung mangyari yun. Idinugtong niya na matagal nang hindi namumulaklak ang mga plum, at tila sabay-sabay na dumarating ang lahat ng kamalasan sa kanila. Naisip ni Yang Chun kung ano pa ang ibang mga kamalasang tinutukoy ng pinuno. Ipinaalala ni Chiyo na maraming disipulo ng sekta ang nawawala nitong mga nakaraang araw, mabilis itong naalala ni Yang Chun, at idinugtong pa niya na ang presensya ng Sword Supreme at ni Hyuk ay isa ring malaking problema. Aniya, isa lamang sa mga pangyayaring ito ay sapat ng maging sakuna. Ngunit nangyayari ang lahat ng ito ng sabay-sabay sa bundok Hua. Sa susunod na eksena, nakita natin ang isang taong ibinagsak ang kanyang espada sa lupa at winasak ito. Nakaluhod si Bai Kong sa kanyang harapan, ang taong yun pala ang kanyang master. May ngiting pananabik ang dambuhalang lalaki nang tanungin si Bai Kong kung natagpuan na ba nito ang banal na manggagamot. Ipinaliwanag ni Bai Kong na hindi pa nila natatagpuan mismo, ngunit alam nila kung saan ito maaaring naroroon. Nainis ang lalaki sa narinig dahil hindi pa rin nila aktwal na nakita ang manggagamot. Ipinaliwanag ni Bai Kong na tiyak siyang naroon ito dahil sa napakalaking chi barrier na nakapaligid doon. Ngunit lalo lamang itong nagpagalit sa kanyang master, hindi siya makapaniwalang puro hula lamang ang dala nito. Lumapit siya at tinanong si Bai Kong kung ano ang sigurado siya. Ibinagsak niyang muli ang espada sa lupa, at sa nakakatakot na anyo, na kung saan ito kinuha ang lakas ng loob na bumalik sa kanya dala lamang ang walang kwentang impormasyon, pinawisan si Bai Kong nang marinig ito. Tinanong siya ng kanyang master kung nasisiraan na ba siya ng bait. Takot na sumagot si Bai Kong na oo, at agad siyang humingi ng tawad, inaamin na kasalanan niya ang lahat. Sinabi ng kanyang master na alam na niya yun, at biglang hinugot ang espada at pinutol ang kanyang braso. Napasigaw si Bai Kong sa tindi ng sakit, habang sumisigaw, binanggit ng kanyang master na kung mahirap bang hanapin ang isang matandang malapit ng mamatay. Hawak ang balikat at nanginginig sa sakit, humingi ng tawad si Bai Kong. Nakangiting sinabi ng lalaki na naging mabait pa siya sa hindi pagpatay sa kanya, dahil siya ang pinakamatalinong tao sa sangay na yon.
Nang makabawi ng lakas, nagpasalamat si Baikong para sa awa ng kanyang master. Bumalik sa kanyang upuan ang lalaki at napabuntong hininga. Naniniwala siyang wala ring maibabalik na mahalagang impormasyon si Baikong kahit lumabas pa siyang muli. Naalala niya ang nabanggit tungkol sa Chi Barrier, at nagpasya siyang suungin ang panganib. Habang patuloy na iniinda ni Baikong ang kanyang naputol na kamay, kinailangan niyang maghanda ng ilang bagay, kaya sinabi niya sa kanyang tauhan na tatanggo sila sa bundok Hua matapos ang 3 araw upang tiyakin kung naroon ang banal na manggagamot. Idinagdag niya na kung naroon ito, dadalhin nila ang matanda pabalik, at kapag nabigo sila, lahat sila ay mamamatay. Nang inig si Baikong sa takot ng marinig ito, ipinahayag ng pinuno kung perpekto ang plano, kahit labag sa kanyang kalooban at nanginginig pa rin, sinabi ni Baikong na perpekto ang plano. Lumipat ang eksena sa bundok Hua. Nakita natin si Yan Chun na humihikab, habang naglalakad papunta sa kanyang silid. Sinabi ni Chiyo na bihira ang taong may nangyayari araw-araw sa kanilang buhay. Tumugo naman si Yang Chun, pakiramdam niya ay wala naman siyang nagawa sa araw na yun, nagising siya, naghatid ng liham, nakipag-usap sa pinuno ng sekta, at tapos na agad ang araw. Pinayuhan siya ni Chiyo na umuwi na, at naniwala si Yang Chun na magandang ang sundin ang payong yon. Sinabi na ng kanyang kapatid na hindi siya uuwi, at naihatid na rin niya ang nais niyang ihatid, kaya wala na siyang dahilan upang manatili sa sekta, nagpasya siyang bumalik pag handa na siya. Sa sandaling naisip niya ito, may tumawag sa kanya, lumingon ang ating bida, at nakita kung sino yun, si Sola pala. Masayang masaya ito nang makita niya si Yang Chun, at agad siyang niyakap, ngunit madaling iniwasan yun ng ating bida. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito, at ipinaalala na hindi ito ang daan patungo sa kanyang silid. Binanggit ni Sola kung hindi ba niya naaalala, nagtaka ang ating bida kung ano ang tinutukoy nito. May maliwanag na ngiti sa kanyang mukha nang ipaalala kay Yan Chun na ngayong gabi ay sa kanya siya matutulog. Napaisip ang ating bida na wala siyang naalalang ganoong usapan, hiling ni Sola na huwag na siyang mag-alala, dahil siya mismo ang nakakaalala. Sinabi rin ni Chiyo na naaalala niya ito. Binanggit ni Yang Chun kung alam ba ng kanyang lolo na ganito siya. Masayang sinabi ni Sola na ayos lang, dahil umalis ang kanyang lolo kung saan. Nabigla ang ating bida sa narinig at tinanong kung saan ito nagpunta. Tugon ni Sola, hindi niya alam, basta umalis lang ito. Naitanong ni Yang Chun kung alam ba niya kung kailan ito babalik, ngunit hindi rin niya alam. Habang naglalakad sila patungo sa kanyang silid, naunawaan ng ating bida na kailangan niyang hintayin munang bumalik ang Sword Supreme bago siya makaalis. Nagtataka naman si Chiyo kung normal ba para sa isang lingkod na bigla na lang mawala sa panahong ito. Sinabi ni Yang Chun na huwag na niyang alalahanin yon. Napansin naman ni Chiyo, nagbago na ang mundo, habang tumatawa si Yang Chun ng palihim. Nang buksan ng ating bida ang pinto ng kanyang silid, may nakita siyang naghihintay, si Bea. Hindi natuwa ang ating bida sa kanyang nakita. Ngunit mabilis na tumakbo si Sola sa kama, at tinawag si Yang Chun. Si Bea at siya ay sabay na nag-anyaya sa ating bida na sumama sa kanila sa kama, at sinabing kailangan nilang matulog. Wala talagang interes ang ating bida sa ganoong kalokohan, kaya tumalikod siya at nagsimulang lumakad paalis. Ngunit mabilis siyang sinalakay ni Bea at nagawa siyang hilahin papasok sa silid. Sa kasamaang palad, napilitan si Yan Chun na sumuko, naipit siya sa pagitan ng dalawang babae. Habang nahihirapan siyang makatulog, biglang tinapak ni Shola ang kanyang mukha, galit na galit ang ating bida sa kanyang sitwasyon. Nagising si Yang Chun kinabukasan sa hindi komportableng posisyon, nakahilig ang dalawang dalaga sa kanyang balikat, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mabilis niyang tinawag si Chiyo, lumitaw ang matandang lalaki sa itaas niya. Nakiusap si Yang Chun na iligtas siya, binanggit niya kay Chiyo na hindi niya maigalaw ang kanyang mga braso, naiinis na si Chiyo sa kanyang sitwasyon at tinawag siyang mapalad na hangal. Kaya pinayuhan siya nitong tumayo na lang, ibinunyag ni Yang Chun na sobrang higpit ng kapit ni Sola kaya hindi siya makagalaw, tinawag din siya ni Chiyo na napakaswerteng hangal. Tinanong siya ni Yang Chun kung wala ba itong magagawa, sapagkat masama kung may makakakita sa kanya sa ganoong posisyon. Sa mismong sandaling yon, binuksan ni Yan Zhao ang pinto ng silid. Nabigla siya sa nakita, hindi niya inasahan na madadatnan ang kanyang kapatid sa ganoong kahihiyang sitwasyon. Nagalit siya, isinara ng malakas ang pinto, at sinabing hihintayin na lang siya sa labas.
Naisip ni Yang Chun kung tradisyon ba sa Mount Hua sect na hindi kumakatok bago pumasok, ipinaliwanag ni Chiyo na hindi sila kumakatok dahil silid niya yon. Nagpa siya ang ating bida na gisingin na ang dalawa. Maingat niyang inalag ang kanyang kanang braso upang gisingin si Sola. Nang damilat ito, sinabi niya rito na tumayo dahil may insekto sa kanyang damit. Mabilis na tumalon si Sola mula sa kama dahil sa takot. Dahil malaya na ang kanyang kanang braso, ginamit niya ito upang gisingin si Bea. Inilapit niya ang kanyang daliri sa ulo at pinitik niya ito. Nagising agad si Bea, nagtataka na kung bakit siya sinaktan. Habang natarante si Sola kung nasaan ang insekto, mas lalong nainis ang ating bida sa kanilang mga tanong, hindi niya alam na ganoon pala kaabala ang paggising. Matapos magbihis, lumabas ang ating bida upang makipagkita sa kanyang kapatid. Tinanong niya si Yan Zhao kung bakit ito naparito. Isiniwalat ng kanyang kapatid na nais siyang makita ng kanyang master. Nabigla si Yang Chun sa kanyang narinig. Ibinanggit ni Yan Zhao na baka nadismaya ang kanyang master na hindi siya nakausap noong nakaraang punta niya. Bago umalis, sinabi ni Yan Zhao na sana dumating siya ng mas huli kung alam lang niyang makakakita siya ng ganoong eksena. Tinanong siya ng ating bida kung pumunta ba siya sa kanyang silid para lang sabihin yon. Ibinunyag ni Yan Zhao na naroon siya para sa Hua Festival kaya huwag na siyang mag-alala tungkol doon. Sinabi ni Yan Chun kung pupunta rin siya, ipinaalala niya na isa siyang disipulo ng Mount Hua, kaya natural lang na dadalo siya. Sinabi niyang naiparating na niya ang mensahe ng kanyang master, pinayuhan siya nitong magpatuloy sa pagsasama sa kanyang mga pangit na mga babae, nabigla ang ating bida nang marinig na tinawag na pangit sina Bea at Sola. Nakangiti na sinabi ni Yan Zhao na walang magandang babae ang gugustuhin makisama sa kanya. Ngunit bago pa man makasagot si Yang Chun, may biglang ikinagulat ni Yan Zhao sa kanyang nakita. Nagtaka ang ating bida kung bakit siya tila nabigla, kaya mabilis siyang lumingon, at nalaman niyang nakita ni Yan Zhao sina Bea at Sola na palabas ng silid. Hindi inaasahan ni Yan Zhao na ganoon pala kagaganda ang dalawa. Tinanong ni Yang Chun ang dalawa kung ano ang ginagawa nila. Si Bea at Sola naman ang nagtanong sa ating bida kung sino ang kausap niya. Pinagsabihan sila ni Yang Chun na hindi na nila kailangang malaman, nang gigil si Yan Zhao sa galit, kaya tumalikod ito at umalis. Nabigla ang ating bida sa nakita at hindi niya maintindihan kung bakit ito nagalit. Pinagmasdan naman ni Bea si Yan Zhao habang papalayo. Sa susunod na eksena, bumalik tayo sa nakaraan, nakita natin ang batang Yan Zhao na umiiyak habang tinatawag ang kanyang kuya. Luhaan niyang sinasabi na hindi niya ito mahanap, at nakiusap siyang lumabas na. Sa sandaling iyon napansin niyang gumagalaw ang mga halaman, mabilis niyang nilapitan ang mga ito, at biglang lumundag palabas ang kanyang kuya sa nakakatakot na paraan upang takutin siya. Nabigla si Yan Zhao, at agad na umiyak, kinailangan pang makiusap si Yang Chun na tumigil siya sa pag-iyak. Nang kumalma na siya, umupo ang ating bida sa tabi niya at humingi ng tawad dahil pinaiyak niya ito. Napansin niyang malungkot pa rin si Yan Zhao, kaya tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin para mapatawad siya. Hiling niya na pag-alitan ng kanyang kuya si Yonso, dahil palagi nitong sinasabi na ang kanilang ina ay ina rin ito. Sinabi rin niyang palaging masungit si Yansho sa kanya, nabigla ang ating bida sa narinig at tinanong kung sigurado ba siya. Sumagot naman siya ng oo. Hinaplos siya sa ulo ni Yang Chun at sinabi na dapat payagan si Yonso na magsabi ng ganoon, dahil bahagi rin ito ng kanilang pamilya. Napangiti si Yan Zhao nang marinig yun, nagbalik ang eksena sa kasalukuyan. Nakita natin si Yan Zhao ginawa niyang sandalan ang kanyang espada mula sa lupa. Mukhang matagal na siyang nagsasanay at hingal at hinahabol ang kanyang hininga. Sinabi niya sa sarili na hindi siya dapat mapagod. Tumayo siya, at ipinagpatuloy ang pagsasanay ng espada. Ngunit kalaunan bumigay ang kanyang katawan at bumagsak siya sa lupa. Galit na nagngit-ngit si Yan Zhao, at ibinato ang espada sa isang puno. Sinabi niyang may bagay na labis na nakakaasar sa kanya, ngunit may bigla siyang hindi inaasahan na makita. Sa mismong sandaling yon, may pumulot ng espada mula sa lupa. Sinabi ng taong yon na hindi niya dapat bitawan ang kanyang espada kahit gaano siya kapagod. Nabigla si Yan Zhao nang makita kung sino yun, si Bea, ang ating banayad na prinsesa ng espada. Inilahad nito ang kamay upang ibalik ang espada sa kanya. Naalala ni Yan Zhao na si Bea ang babaeng kasama ng kanyang malupit na kapatid. Inabot niya ang espada at muntik nang magpasalamat,
ngunit biglang nagbago ang kanyang pakiramdam. Bigla niyang hinablat ang espada, na hindi niya kailangan ng tulong ni Baya. Tumayo siya agad, na nagtataka kung bakit siya andito. Tumugon si Bea, na napansin niyang malapit sila ni Yang Chun, na bigla si Yan Zhao sa narinig at hindi makapaniwala na sinundan siya ni Bea rito dahil lamang akala nito'y malapit sila ng kanyang kapatid. Binanggit ni Bea kung bawal ba siyang sumunod sa ganoong dahilan. Ipinaliwanag naman ni Yan Zhao na hindi ganun ang ibig niyang sabihin. May maliwanag na ngiti sa mukha ni Baya at sinabing mabuti yon. Nasilaw naman si Yan Zhao sa kanyang ngiti at inisip niyang kakaiba ito. Akala sa isip niya ay walang espesyal kay Bea, dahil nakikipag-ugnayan lang ito sa kanyang kuya. Habang nakatitig siya kay Bea, sinabi nitong kailangan niyang mag-relax ng kaunti, na bigla si Yan Zhao sa narinig. Ipinaliwanag ni Bea na masyado siyang gigil sa paghawak ng espada, at pinayuhan siyang magsanay kung paano magpahinga ng bahagya. Naiinis naman si Yan Zhao sa payo ni Bea at tumalikod. Sinabi niyang mukha itong taong hindi man lang nakahawak ng espada sa buong buhay niya. Hiniling niyang tigilan siya nito at huwag siyang turuan kung wala naman itong alam. Tahimik siyang pinagmasdan ni Bea, kaya tinanong siya nito kung nais ba niyang makipaglaban sa kanya. Nagtataka naman si Yan Zhao kung ano ang ginagawa nito, at kung hindi ba ito maglalabas ng espada. Sa malamig na tono, sagot ni Baya na ayos lang, na inis lalo si Yan Zhao, kaya sinabi niyang gawin ito ang gusto niya, pero huwag siyang magrereklamo sa huli. Pagkasabi nito, sumugod siya kay Baya, at buong lakas na inihampas ang kanyang espada. Madaling naharang ni Baya ang atake, at pinayuhan siyang mag-relax. Muli siyang umatake, ngunit muling hinarang ni Baya ng walang hirap. Nabigla si Yan Zhao dahil nagawa niyang mablock ang kanyang atake. Itinulak ni Baya ang espada pabalik at pinayuhan siyang mag-relax. Nagpasya siyang ipakita kay Yan Zhao ang ibig niyang sabihin, itaas niya ang kanyang kaluban at itinuro ito kay Yan Zhao. Biglang binalot ng kaunting kidlat ang kaluban, nabigla siya sa tanawin, habang kasabay nito pinakawalan ni Baya ang enerhiya, at madali niyang napigil si Yan Zhao, at natanggal ang espada nito. Hindi makapaniwala si Yan Zhao sa kanyang nasaksihan. Lumapit si Bea sa kanya at sinuri kung ayos lang siya, pero tinawag niyang walang hiya si Yang Chun at nainis na nagtanong kung anong klaseng relasyon meron siya sa kanyang kapatid. Ngunit bago pa makasagot si Bea, tumayo na si Yan Zhao. Gusto sanang magsalita si Bea, ngunit bago pa niya magawa yun ay naunahan na siya ni Yan Zhao. Nagtanong ito kung bakit ang isang malakas na tao tulad niya ay nakikisama pa sa isang kagaya ni Yang Chun. Sinabi niya ito na hindi niya siya kilala at kung ano ang rason niya, pero hindi karapat-dapat ang kuya niya para sa kanya. Sinabi niya kay Baya na masyado itong mabuti para makisama sa isang tamad at pangit na walang hiya na hindi man lang nagsusumikap para sa kahit ano. Nag-init ang ulo ni Baya nang marinig ito, binalutan niya ng kidlat ang kanyang espada. Sinabi niya kay Yan Zhao na hindi pangit si Yang Chun. Nabigla naman si Yan Zhao sa kanyang narinig, habang ginigiit ni Bea na hindi pangit ang ating bida. Itinaas ni Baya ang kanyang espada na binalutan ng kidlat, at sinabi sa kanya na papagalitan niya ito dahil sa pagiging bastos ng kanyang pananalita. Pagkasabi nito, inihampas niya ang kanyang espada, nabigla si Yan Zhao nang makita ang espada ni Baya na papalapit sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si Yang Chun sa tamang oras, at tinanggap ang atake gamit ang kanyang braso. Nabigla si Yan Zhao nang makita ang seryosong mukha ng kanyang kuya. Tinanong ng ating bida si Baya kung ano ang ginagawa nito. Inalis ng dalaga ang kanyang espada, at binanggit kay Yang Chun na tinawag siyang pangit ng kanyang kapatid. Pinagsabihan siya ng ating bida kung mahalaga ba yun, lalo pang nagalit si Baya nang marinig ito. Kaya tinanong niya si Yang Chun kung sino si Yan Zhao, naguluhan ng ating bida sa ibig niyang sabihin. Iginiit ni Baya na sabihin sa kanya kung sino si Yan Zhao para ipagtanggol niya ito. Nainis si Yan Zhao nang marinig ang tanong ni Baya. Bago pa makasagot si Yang Chun, sinabi niya na ipaliwanag kung bakit siya ang pinapanigan, dahil hindi niya kailangan ang tulong nito. Nainis ang ating bida sa narinig, hindi siya makapaniwala na sinasabi ito ng kanyang kapatid matapos niya itong iligtas. Nagpasalamat si Yan Zhao kay Baya sa pagtuturo at umalis. Pinanood siya ng dalawa habang palayo, habang hindi maintindihan ni Yang Chun kung bakit siya ganoon kabastos gayong kumuha naman ito ng mga aralin sa tamang asal, muling siyang tinanong ni Baya kung sino siya.
Naiinis niyang sinabi na si Yan Zhao ang mali, at bakit siya pa raw ang pinapagalitan. Sinabi ni Yang Chun na huwag na itong masyadong mag-isip. Ibinunyag niya na si Yan Zhao ay ang kanyang nakababatang kapatid, na bigla na tinanong ni Baya kung tunay ba itong kapatid niya. Sinabi ng ating bida na oo, gusto pa sana magsalita ni Yang Chun, pero pinutol siya ni Baya nang kinalabit siya sa balikat. Nang tingnan niya ito, napansin niyang nanginginig ang dalaga. Sinabi ni Baya na tapos na siya. Hindi siya makapaniwala na inatake niya ang kanyang hipag. Isa raw itong malaking pagkakamali.